Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang mapagpalang araw sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood sa atin pong Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa channel 185 po sa Signal TV, sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon, Lourdes Magtuna, Shikaina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV naman natin na sina Aileen Valdez, Renmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman natin pasalamatan ng ating po mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa iyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng aming pong ministeryo, maaari po kayong magtungo at mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website na donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pa hong napapanahon na pag-uusapan natin ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ang sabi po, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagpataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Kung kayo po ay mayroong komento at katanungan na legal, maaari niyo po yung ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik after this short break, ay tutungo po tayo sa isang napapanahon na
Valentine's. Oo, dahil Valentine's, pag-ibig nga naman, napakaganda ng ating verse for today. Kaya wag po kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at tayo po ay nasa isang napapanahon at exciting na discussion na attorney. So dahil Valentine's ngayon, tayo ay babati sa ating mga taga-subaybay at mga kaagapay ng Happy Hearts Day. Ayan, Happy Hearts Day. Po, ano ba attorney ang maganda nating pag-usapan patungkol sa Hearts Day? Ay, napakaganda po, no? Hindi lang syempre nagsiselebrate tayo, pero mahalaga natin patutunan ng ating topic na protecting love the right way. About marriage, prenups, wills, and legal planning for couples. Yeah? So, kailangan matutunan natin ano bang sinasabi ng konstitusyon, ng batas, at syempre ng salita ng Diyos na rin patungkol sa pag-aasawa, sa tinatawag natin na prenuptial agreements, yung sa will, last will and testament, at syempre yung pagpaplano ng legal para sa mga gustong mag-asawa o mag-asawa. Kaya dapat na maiayos natin ang ating pananaw patungkol dito sa usapin na ito. Alam niyo ba, ang batas may sinasabi rin patungkol dito sa pag-ibig. Kaya attorney, so ano ang mga pag-uusapan natin? Yan. Sa pag-ibig at batas, Oo, napakaganda kasi pag-uusapan natin, hindi lang puro kilig-kilig. Oh, yes. Pero pag-uusapan natin ang pagmamahal na may pananagutan. No? Dahil lang totoong nagmamahal at nagmamahalan, hindi lang nagbibigay ng bulaklak, pero syempre sila'y naghahanda at sinasaayos nila ang mga bagay ayon din sa batas. No? So, ang ating pag-ibig ay hindi lang ito emotional, pero it is a commitment, it is intentional, no? Yes. Ang pag-ibig po ay ang batas po natin ay hindi po laban sa pag-ibig, hindi siya anti-love. In fact, ang tunay na pagmamahal ay sinasabi niya ay makikita natin na ito ay dumadaan sa tamang standard at sa legal. So the law exists to protect our family, our loved ones, and our future. So kung totoong mahal mo ang pamilya mo, handa ka bang protektahan sila kahit na wala ka na? Ayan, mahalaga yung mga habang nandito ka, no, provide ka sa mga mahal mo sa buhay, at kung wala ka na, isinasaayos mo din ang mga bagay. Kaya nga, dapat simulan natin sa konstitusyon, attorney. Ayan. Kasi yun naman ang ating saligang batas. Kaya saligang batas. Yan ang tingnan natin, pinakapundasyon ng lahat ng mga batas na ating pinaiiral sa ating bansa. So, isipin nga natin, meron bang sinasabi ang batas patungkol at ang saligang batas patungkol sa pag-ibig, So, alam po ninyo, meron sinasabi about family. Ayan. So, paano ba nagsisimula ang pag-ibig, ang pamilya? Di syempre doon sa pag-iibigan ng mag-asawa at sila ay nagbubuo ng pamilya. Kaya sa Article 15, Section 1, meron na sinasabi at pagkilala sa estado na ang Filipino family ay ang foundation of the nation. Importante yun kasi talaga palang nakasentro sa saligang batas ang pamilya. Di ba parang hindi natin napapansin na sa pag-aaral natin ng saligang batas, meron palang isang specific na provision para lang sa family na unique sa ating constitution. Kaya nga po, napakahalaga na bigyang pansin at talaga may pagkilala. Family is the foundation of the nation. At ang Section 2, paano magkakaroon ng pamilya? Siyempre, ang unang institusyon na talagang pinagtitibay para sa pagkakaroon ng isang matibay din na pamilya ay marriage. Marriage is an inviolable social institution
is the foundation of the family. So, ang ganda, no? Marriage is the foundation of the family. Family is the foundation of the nation. Ito yung mga Tama. building blocks eh. Ito yung mga foundation na kinakailangan patatagin at protektahan para siyempre maging matibay, hindi madaling mabuwag kasi it will affect din pala ang buong bansa sa pangkalahatan. Tama. Hindi So, pala tama, attorney, yung Oo. mga sinasabi na hindi basta pamilya gusto kong tawagin kami pamilya, pamilya kami. Ay meron palang sa batas sa konstitusyon na sinasabi ang pundasyon Oo. pala ng pamilya ay ang pag-aasawa. Oo. At kung bakit po maging sa family code ay sinasabing marriage is between a man and a woman. Oo. May basihan po yan kasi yun yung disenyo ng Diyos eh. Yun po yung layunin ng Diyos para tayo ay, hindi ba, sabi ng be fruitful and multiply. Oo. So how can you multiply kung hindi man and woman yan? Hindi ba? Kaya napakahalaga ho na let's go back to the design and plan and purpose of the Lord na praise God kasi makikita naman natin sa ating mga batas na umiiral lalo na ang Family Code Article 1 na specifically defining family as between man and woman. Ngayon, sabi nga natin, hindi ba pribado to? Pinagdidesisyonan to ng babae at lalaki na may pag-ibig sa isa't isa para magpakasal at bumuo ng pamilya. Bakit kailangan bagamat private yan, kailangan merong public interest na kasama yan at pinoproteksyonan yan. Kasi nga po, ang pag-aasawa, ang pagpapamilya, it affects the society. Naapektuhan po ang stabilidad din maging ng lipunan at ng bansa sa pangkalahatan. Kaya po napaka-importanteng bigyan ng pansin ang kasal, ang pamilya, ang property. Kasi nga yan bakit naapektuhan ang society? Kasi mula sa pagiging mag-asawa, pamilya, syempre may property na kinukonsidera sila parang bilang dwelling place, bilang source of livelihood. So marami na ring masasakop doon sa pagsisimula pa lamang ng kasal at pamilya. May inheritance din. Siyempre, merong mga properties na na-acquire, yung mag-asawa, iyan ay ipapamana sa kanilang mga anak na maiiwan nila. So may batas din dyan. At napakahalaga ngayon at laging naririnig natin yung protection of children. Kasi attorney, meron na rin mga councils ngayon sa mga LGUs for the protection of children. Hindi lang yun. Meron din ang bawat eskwelahan o DepEd division na napaka-strong, napakalakas ng kanilang push for child or children protection policies. Kaya mahalaga po ito. Napakahalaga na yung ating, sabi nga, pagpaplano mo, legally, napakahalaga po yung constitutional obedience. Hindi lang puro romance. Hindi lang puro, intindihin mo rin, meron palang may effect pala ito sa batas, sa lipunan, sa bansa. Kaya po, kung ang pamilya ang pundasyon ng ating bansa, dapat po matibay yung pundasyon. At yun yung pamilya. Kaya yun ang layunin natin. So attorney, ano ba ang requirements para magkaroon ng isang valid na marriage? Kasi importante ito bilang panimula natin. Well, malinaw ang ating family code for requirements of a valid marriage kasi maraming nagsasabi na marami bang mga minsan kuro-kuro kumbaga yung iba nga para nag-iimbento na nga daw ng requisitos ng isang valid marriage pero hindi ho natin to iniimbento, ito po ay nakabigay ho mismo sa atin pong batas, So, ang ating pinapatukuyan is ang ating pong Family Code ng 1988 na kung saan ito po ang nag-govern po ng ating pong batas patungkol sa pagpapamilya, So, una po sa lahat, meron po tayong kinakailangan na mga requisites ng marriage, yung tinatawag na mga valid requisites o yung essential requisites at yung formal requisites po ng marriage. So, ang tinatawag po natin na essential requisites ng marriage, number 1 is yung tinatawag po na legal capacity. So, big sabihin, kapag ang ikakasal po ay legally capacitated, siya po ay kinakailangan man
or a woman, ibig sabihin pareho sila, babae at lalaki, sila ay at least 18 years old. At sila po ay walang legal impediment. Ibig sabihin, hindi po sila kasal sa iba. Ano? Yan po, ang unang requisite po is yung legal capacity. Ang number 2 po na requisite is yung tinatawag na consent freely given in the presence of a solemnizing officer. So, ibig sabihin, yan ang pinakamalaga. Ang essential requisites, dalawa po yan. Ano? Yung legal capacity, ibig sabihin siya ay nasa hustong edad, siya ay lalaki at kakasal sa babae o babae kakasal sa lalaki at hindi ho sila kasal. So, at ang pangalawa is meron ho siyang maayos na pagsang-ayon na pumapayag ho siya na siya po'y ikasal at hindi ho ito sa pilitan. At yung consent po na yan ay ibinigay sa harap ho ng isang solemnizing officer. So kaya kahit mahal na mahal mo kung hindi naman pala malaya yung consent. Ibig sabihin, pinilit, no? Ay maaari palang ipawalang bisa. O yung minsan tinatawag na shotgun wedding ay maaari ho palang ipawalang bisa yan kung mawala na yung tinatawag na yung Free threat will, threat to life, no? Iba na usapan yun, oo. Okay, pero hindi naman pwede na siya. Pinilit ako kaya pumayag ako kasi kakasuhan daw ako. Hindi ho yun ang valid. Pero ibig sabihin ko pag meron ho talagang tangka sa buhay po ninyo na for example kinidnap po ang iyong mga magulang, di ba? Kaya kailangan pumayag ka. Kaya so yun po yun, no? At siya at gunpoint at tinatawag dyan. Otherwise, pag pumayag po kayo, yan po ay consent freely given. Ang pangalawa po na set, no? After yung essential requisites na legal capacity and consent is yung formal requisites. Ano po? Yeah. Ang formal requisites, ito yung mga requisitos na kinakailangan na may mga certain formalities na kinakailangan. Number 1, meron hong authority yung nagkasal sa inyo. Solemnizing officer. No? Pangalawa, meron hong kinuha na marriage license. No, kumuha po kayo ng marriage license unless na meron hong certain exceptions po dyan, yung mga nagsasama na po sa loob po ng 5 taon na wala ho silang legal impediment ay maaari hong mag-imbestiga lang ng konti yung magkakasal sa inyo at pipirma na kayo na tinatawag na affidavit na kayo po ay 5 years na nagkukuhabit, nagsasama at hindi na kailangan ng marriage license. Okay? Pero pagpapakasal pa rin. Hindi mo lang kailangan ng marriage license. Pero ang pangatlo is yung marriage ceremony na meron hong 2 witnesses na of legal age. So, ulitin po, no? Formal requisites, authority ng solemnizing officer, valid marriage license, at ceremony po na witness po ng at least 2 na tao na of married age. So, ang epekto po ng missing isa sa mga elements, no, whether yung essential or formal, pag totally absent, no, ay void po yung marriage. Pero kung missing lang ang meron lang defect na tinatawag, no, may defect lang na tinatawag sa formal requisite, ay yun ho yung nagiging basis minsan ng mga voidable na mga marriage po na hindi voidable pagka formal. Meron lamang siyang valid pa rin pero maaari siguro panagutan lang ng nagkasal, no? Pero kapag may defect po doon sa essential requisites, yan po yung sinasabi na minsan pwede maging voidable, no, ang marriage. Pero tandaan ho natin na hindi ho sapat na ikinasal lang ho kayo ng simbahan, kinasal ho kayo na kasi nagmamahalan po kayo, kailangan kumpleto po ang hinihingi ng batas. Kasi po, sabi ho na Genesis chapter 2 verse 24, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Ibig sabihin, sila po ay nagsasama na bilang new entity na po, no? At di na ho sila belonging to each other, belonging to themselves, but they belong to God and to each other. And that sinasabi ng Hebrews chapter 13 verse 4 that marriage should be honored by all. Ibig sabihin, pasado sa community. No? So, ang Diyos po
ay ang Diyos ng covenant at Diyos ng kaayusan. At Mm. siya po ay nagpapaalala sa atin na hindi ho pinapatay ng kaayusan ang pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. In fact, ito po'y nagpoprotekta pa. Di ba, Mm, attorney? tama, tama. Kaya tayo tutungo naman doon sa proseso, no? Ano yung mga kailangang ihanda at yan yung Yan. ito bigyan natin ng daan yung bukod dun sa marriage license application. Mm-mm. Puntuhan muna natin yung pre-marriage counseling. Yan. Kasi mahalaga ho din na meron nagpapayo sa atin doon sa panibagong estado ng buhay na papasukin. Kasi attorney, iba nga dahil nga sa yung kanilang damdamin para sa isa't isa, kung nasa edad na naman at meron na namang siyempre hanap buhay, pwede na sila rin na magpakasal at bumuo ng pamilya. Pero napakahalaga ho na merong magpapayo. Ito kasi minsan, attorney, nagiging parang compliance na lang. Hindi ko alam sa experience mo, pero sa experience ko noon, ay... Para makakuha lang ng lisensya. Oo, alam mo, ako ang experience ko ito, nilagay yung parang cassette pa. Cassette, parang recorder, something ganyan. Pinlay lang. Yung counseling, yung Mm-mm. parang basic na dapat mong malaman. Pero it's more of procedural eh. Oo. Maganda ngayon, almost 3 decades after, ayan. So, we'll be celebrating our 30th next Wow! year. Congratulations! So, ibig ko sabihin ngayon, intentional na ang mga simbahan natin nagpo-provide ng marriage counseling seminar. Wow! Oo. Kaya para maunawaan ng magpapakasal, magbubuo ng pamilya, ano yung panibagong estado ng buhay, season, na kanilang pagdadaanan at hindi naman para siyempre matakot sila sa responsibilidad ano pa man kung hindi ano ba yung disenyo ni Lord, bakit ba kayo ay bubuo ng pamilya, kasama niyo naman si Lord dito, kaya wag matakot doon sa provision, doon sa paano masisecure yung pamilya, pero magandang may paghahanda, inaalam ang role ng husband and wife, paano magtutulungan, paano magsusuportahan. So napakahalaga ng pre-marriage counseling. Hindi po ito compliance lang. So mabuti dahil may mga churches tayo accredited na, attorney. Kaya yung marriage counseling na pagdadaanan nila doon sa simbahan ay kinikilala na rin ng ating civil government na sapat na pagtupad doon sa pangangailangan at hindi na kailangan umulit. Yes, yung pre-marriage counseling. Totoo yun. Oo, kasi 'di ba? We can provide that service Yeah. Ngayon, ang marriage application naman, yan ito na yung procedural So, nariyan na yung syempre pupunta kayo sa munisipyo, may application form, hihingan kayo ng PSA birth certificate ninyo, syempre original and photocopy. Ngayon, attorney, meron din ng certificate of no marriage record, yun yung Senomar. Yan. Sa PSA yan. Valid ID, syempre government issued ID po niya, nakalagay din yung address, meron din pong iba nag-require pa din ng barangay clearance, yung prove lang yung residency, of course yung pre-marriage counseling or seminar certificate, required yan. Of course yung mga photos, importante yung mga passport size daw na photos para lang ilalagay doon. Ngayon, attorney, may additional requirements lang Pag ages 18 to 20, kailangan po ng parental consent. So, kailangan po yan. Ages 21 to 25, parental advice. Ayan. So, yun may kaibahan po yan. At kung widow naman, death certificate of the deceased spouse. Kung annulled, syempre, certificate of marriage na final yung nullity. At of course, kung foreigner naman daw yan, may legal capacity to marry, and yung passport niya. So, meron pong mga ganyan requirements. Ngayon, sa marriage license mismo, 10-day posting at valid po yung marriage license na in-issue sa inyo for 120 days. Meaning to say, within 120 days na inyong pong marriage license ay na-secure ninyo, nakuha ninyo, dapat po maganap na yung marriage ceremony. Kasi po, ay yung lisensya na yun, ay yun ang kanyang buhay. Ngayon, attorney, mamaya, we will discuss then a little in-depth yung prenup, kung meron, prenuptial agreement,
Yun po yung pag-separate ng property ng mag-asawa, no? So, mamaya bigyan natin ng pansin, marriage ceremony, and then, of course, registration with civil registrar. Ayan. So, nire-rehistro po yan kasi may public interest concern po dyan. Ano ho? Kaya po, huwag nating mamadaliin. May proseso po talaga kasi pag minadali mo daw, yung pagpapakasal, no, walang paghahanda, madalas po, minamadali na rin natin yung problema. So, pag namang sa umpisa pa lang may problema na. Kaya po, Proverbs 20:18, plan succeed with good counsel. Yeah. Ayan, attorney, ito Ganda. na, prenuptial agreement. So, ito, nadidinig na to ng marami sa atin, may mga celebrities, may mga high profile na mga tao na nag-enter into prenuptial agreement. Ano ba to? Yan. So, yung prenuptial agreement, ito po yung tinatawag na pagkakasunduan ng dalawang tao bago magpakasal patungkol sa property regime na go-govern ng kanilang mga ari-arian habang sila'y mag-asawa. No? Kasi alam mo natin na sa atin pong batas ay automatic pag wala ho kayong prenuptial agreement o prior wedding agreement ay automatically absolute community of property ang inyong property regime. Ibig sabihin, lahat ng ari-arian mo bago ka mag-asawa, pag mag-asawa na kayo ay conjugal ang pagmamay-ari ninyo diyan, ano? At hindi ito yung katulad nung dating conjugal partnership of Gates na kung ano lang yung iyong ipinasok, ano lang yung iyong kikitain habang kayo kasal na yun lang ang inyong nagiging conjugal property or ownership. Hindi na ho ganyan. Ngayon ay absolute community na po dahil sa atin pong family code noong 1988. Pero kung kayo po ay ayaw nyo hong mag-absolute community of property, maaari ho kayong magkaroon ng kasunduan kung paano ho ninyo nais ipaghatian ang iyong pong ari-arian. So, very popular ito sa mga malalaking pamilya na meron sila mga anak o kaya sa mga negosyante na o kaya nag-asawa sila galing sila sa magkaibang marriage na parehong byuda at gusto ho nilang maging maayos sa kanilang government structure ng kanila pong ari-arian. So, ayon sa family code, ang prenuptial agreement ang mag-govern sa property relation. It must be in writing and executed before marriage. Kasi kapag ito po in-execute ninyo after na kayo po ikinasal na, void po yan. Void po yan. Ano? Kaya prenuptial. Ano? Hindi po antinuptial. So, yes. So it must be in writing at ito po ay ifina-file po mismo sa civil registry para pag kayo po ay kinasal, no? Kasama yan sa pagkakasal. Kasi attorney ako'y nagkakasal din bilang isang pastor kaya pero dahil abogado din so minsan ikaw na rin nag-aasikaso kapag final mo diretso mo na rin i-file yung yung prenuptial ng ibang mga nag-aasawa. So fina-file yung kasabay doon sa civil registry, no? Kapag final nyo na yung inyong marriage certificate after ng wedding. So, bakit? Pero ito dapat pinirmahan bago kayo magpakasal, no? Pero, syempre, pag kinasal na kayo, isasabit nyo na ito sa civil registry. Kaya kasama na rin po yung inyong napirmahan ng prenuptial agreement bago pa kayo ikinasal. So, nakakatulong po ito para protektahan ang mga anak kapag kayo po ay byuda sa inyo pong dating pamilya o napoprotektahan po ang negosyo ng inyong mga pamilya na ayaw ho minsan na ihalo ng magkabilang pamilya yung properties po nila. And of course, to prevent future conflict. Ang myth lang ho na to pag nagpiprenup daw kasi may balak maghiwalay. Hindi ho totoo yan. No, gusto lang ho ng batas na meron ho kayong kaayusan. Kaya maganda po yan. So, ang prenup po ay hindi paghahanda sa paghihiwalay. Ito po yung paghahanda sa katotohanan at sa pangangailangan ng sitwasyon. So ayon ho sa Luke chapter 14 verse 28, no?
Sabi niya, which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, no? So umuupo, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. In fact, sa Proverbs 24 verse 3 ang sabi, by wisdom a house is built. So yan, no? Wisdom pala yan, no? Kapag ka makikita natin na merong kaayusan. Yes. Kasi ayaw natin na pagkaraan na mawala ng mga magulang ay nagkakaroon ng pag-aaway. In fact, hindi rin naman iba no dito sa tabas ng batas. May mga natatanggap tayong katanungan patungkol yan. Oo, mga karapatan ng mga tagapagmana. Ngayon, dahil nasa mana na tayo, ayan, wills and estate planning. So, ito naman tatating loving beyond your life. Kasi, syempre, darating naman yung panahon ano, na tayo ay mawawala na rin dito at pero in the meantime, naiwan yung mga anak mo, may naiwan kang mga properties. So, paano mangyayari na doon? Ano? Article 783, ayan, ay meron pong binabanggit tungkol sa will. Sa isang, alam mo, pag sabi tayo, hindi kasi ito common sa atin, ano, sa ating mga Pilipino na merong mga will and testament na in writing ho ito na naiiwan ano ng ating mga yumaon na ng mga magulang at nakasaad doon kung paanong i-distribute, paghahati-hatian ang mga ari-arian na kanilang naipundar at naiwan na. So it is a personal solemn act nung gumagawa nito, yung testator, no? At syempre may mga formalities. Dalawang klase po ang wills natin, isang notarial will. So ito po ay formal, typewritten, ano, at na document, at notarized ng isang notary public. So lahat ng formalidad, attorney, no, ng isang dokumento ay naroon sa isang notarial will. So of course, dapat yung pong testator ay yung gagawa noong will, yung magsasabi na eto yung mga ipapamana ko, siyempre dapat may capacity siya to do that. So dapat yan daw po isang lengguwahe o dialect na alam nung testator o nung gumawa ng will. Merong signature niya. May mga witnesses. May signature ang witnesses. Merong attestation clause at merong acknowledgement before a notary public. So ano pa yung isang will? Holographic will na tinatawag po. Ito naman ang kaibahan kung kanina typewritten, formal. At formal, etc. Ito entirely handwritten. Yan. Isinulat, sulat kamay, ng testator, no? At signed din niya, nakalagay ang date, may not necessarily have witnesses, pero syempre, mas mahalaga din na kung ito ay may witnesses at mayroong nakanotaryo pa rin, ano? Ngayon, dito po sa mga wills na ito ay nakasaad nga yung naisin noong namayapa na at magpapamana kung paano hatiin yung kanyang property. Ngayon, meron din po na at marami sa ating mga kababayan hindi na nakakapag-iwan ng will and testament. So, Article 960 naman, ang sabi ng Civil Code, intestate succession. Intestate. So, by operation of law, kung wala kayong nagawang will and testament, ang batas ang magsasabi paano hahatiin ang property. Diba? Meron ng nakasalurian, ano? So, ano po yun? Yung meron pong enumerated na compulsory heirs na tinatawag. Ito ang tagapagmana ng mga properties. Attorney, mapapansin natin, ano? Meron munang importante o pagbibigay halaga sa legal na asawa at sa mga anak. Family ulit. And then, pababa muna, no? So, yung mga anak, yung mga descendants, kasama rin ang illegitimate children. Ngayon, syempre, hindi pareho ang kanilang matatanggap ayon sa batas. Kaya wag po natin sabihin na, yung marriage contract na yan, ano lang yan, papel lang yan. Alam mo nyo, nakasaad ho dyan ang lahat at nakalakip dyan lahat ng karapatan. Hindi lang ng mag-asawa, kundi yung magiging anak nila. So makaraan noon, walang mga descendants, aakyat naman. Ascendants, baka meron pang magulang, ano? At kung wala rin, saka pa lamang yung collateral relatives. Na mga kapatid. So, meron hong succession. Meron hong sinasabi ang batas, ganito hahatiin at ganito ang pagkakasunod-sunod. So, kung wala naman pong will talaga, the intestate na nga, at meron na pong batas sa sinasabi riyan, kung meron naman pong
kasulatan, may will and testament, dadaan po sa probate proceedings. So, Yan. kailangan pong pagtibayin pa rin ng korte Mhm. na iyan nga ang naisin at Mhm. kagustuhan noong namayapa na, no? At ito ay para sa protection ng mga anak, ng mga minors, ng mga compulsory heirs at para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Pag Mm. walang will, korte na po ang magdedesisyon. Kapag Yan. may will, ikaw pa rin ang nagdedesisyon, Kahit kumbaga, wala ka no? na. Oo. Kaya yung pagmamahal mo na ipapakita mo pa Yeah, rin kahit wala ka na. that's So, right. attorney, ito Although ang meron pa rin principal, na yes. compulsory, may makukuha pa rin yung compulsory Oo years, pero yung naman. free portion na matitira talaga, pwede kang magdesisyon kung kanino mapupunta kahit wala ka na. Oo, di ba? So, kasi nga, pinundar Mhm. mo yun at nais mong ibigay ayon sa, di ba, nakikita mong Mhm. dapat na pagbigyan, pero meron pa rin mga compulsory heirs na nakalista ang ating batas. So, Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Imagine, hindi lang sa iyong mga anak, Amen. kundi sa mga apo pa, no? Talagang Yeah. maghahanda ka para sa kanila. Yeah. Attorney, nandun na rin lang naman tayo sa gifts and donations and money between couples. So ano ba ang batas naman patungkol dito? Pagbibigay ng regalo kasi marami magbibigay ng Yes. O regalo yan. ngayon, O ano? ngayon, So sinabi ng ating batas sa family code na donations between spouses during marriage void pala, attorney. Mm. Hindi ka Mm. pwede mag-donate sa Mm. asawa mo during na kayo ay kasal. Maliban na kung ito ay moderate gifts on family occasion, birthday, Valentine's, pwede pala. Pero kung malakihan, ipapalabasin mo, dinodonate mo, bawal pala sa batas natin. Ano? Maliban na lang kung kayo ay absolute separation or complete separation ng property. Pero kung kayo ay may conjugal property, o absolute Absolute. Community of community of property. property, ay hindi pala pwede. Ang O kasi ang sa inyo pareho yun. Yeah. Oo, So, sa hindi inyo pwedeng yun. gamitin ang pagmamahal para dayain ang batas. O kaya naman ang mga anak. Kasi sasabihin, wala na sa akin, yan nasa asawa ko na. Pero ikaw pa din pala yun. Oo. So, ang pagriregalo naman patungkol sa mga magnonobyo, nobya, at lalo na yung mga engaged, no? Ang donation valid once accepted. Bagamat sinabi ng ating batas na kapag ito ay lagpas ng 5,000 piso, attorney, kailangan daw nakasulat ang donation. Kasi Yes. 1950 ang ating new civil code. Hindi na siya masyadong new, no? Hindi, sabi ko. 70 years old na siya. Pero ganun ang 76 years na pala ang ating new civil code. Pero ang engagement rings, yan, no, mga conditional, bakit minsan may mga binabalik? Kasi sasabihin nila conditional gift daw yun. Kaya meron daw yung nilalagay na what they call this na kondisyon, ano? Pag hindi nangyayari dahil ang may kasalanan is yung tumanggap, no, ay yung tumanggap nung singsing, ay maaari rin ho yang ibalik at yung in some instances ibinabalik talaga. Marami akong alam na ganyan ang situation. Ngayon, Okay. ang pera po ba na binibigay, ito po ba ay regalo or utang, no? Kung donation po ito, hindi na ho maaaring yan ibalik. Pero kung napatunayan na inutang, maraming ganyan, may mga kilala ko, no? Sila ay nagutangan o nagbigayan, no? Pero nung nagkahiwalay, utang pala. Utang sinisingil. So kailangan so kailangan malinaw, no? Kahit kayo ay magnobyo o magnobya, kailangan malinaw, no? Ang support naman po ay not demandable unless na ito po ay legal duty. So kung ang mag-asawa, lalo na kung ikaw ay may anak at kayo nagkahiwalay, may duty po kayo na sumuporta. So, sa korte, hindi po sapat yung mahal lang. Kinakailangan may ebidensya malinaw, no, na nagkaroon ng utangan o ito pa ay regalo. Sabi ng biblical passages ng Acts chapter 20 verse 35, you have to give generously, at sa Proverbs 4:23, guard your heart. Kaya nga, tandaan ho natin, ano, attorney, no, this coming ngayong Valentine's Day, no? Ang bulaklak ay yan po ay nagfi-fade, flowers fade, chocolates melt, no? Ang mga emotions pabago-bago. Pero wise love endures. Kapag ka meron hong
tamang pundasyon sa salita ng Diyos at pinaghahandaan ng tama, ito po ay matibay ang pagsasama. Kaya attorney, ano ba Yes. ang So, mga ito ang mga final scriptures? natin, scripture verses natin to ponder about. Mhm. So, ito yung 1 Corinthians 13:7, love bears all things, endures all things, no? Talagang malalim na yan, na paalala rin sa atin. And Ecclesiastes 7:12, wisdom preserves the life of him who has it. So let us learn from what that scripture says about love and how to prepare for our families and for the future bilang pagpapasimula pa rin doon sa kasal na syempre punong-puno ng pag-ibig yan Tama. as they start. So ngayong araw po ng mga puso, wag lang tayong basta magmahal out of our emotion. Pero Mhm. sabi nga, yung talagang totoo, yung bukal sa puso at magmahal ng may responsibility. Yan. Ganon, responsible po tayo dapat. At ito po ay dahil ang pag-ibig na may batas, pananampalataya at karunungan at meron pong salita ng Diyos na pinaninindigan, yan po ay nagtatagal at nagpapatuloy at nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Kaya ho, sa amin hong pagbabalik ay kami sasagot na ng inyong pong mga katanungang legal, kaya wag ho kayong alis. Babalik ho kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so kami po nagbabalik muli sa aming pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa Payo de Asunto kung saan susubukan namin ni Attorney Sean ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Kaya't bigyan daanan natin ang katanungan na ito mula sa ating listener. Hello po, may binili po akong lote, nasa bandang corner po siya. Pinabakuran ko muna at inayos para gawing parking sana ng mga kaanak ko dahil mahirap ang parking sa lugar po namin. Nandito na po kasi ako sa abroad. Ngayon po hindi magamit ng mga kapatid ko ang lote na yun para parkingan kasi ayaw umalis ng mga sasakyan na nakapark at nakaharang po dun sa driveway namin. Nag-consult na po ako sa Homeowners Association sa lugar na yun pero mismong yung presidente ng association namin against na tanggalin yung nakapark sa tapat ng lote ko. Sabi niya sa akin dapat daw may nakatayo ng bahay. Sa gobyerno daw yung tapat. Naintindihan ko naman yun pero hindi naman yun nilaan ng government para gawing parking lot, 'di ba? Dapat yun daanan ng mga tao at sasakyan. May laban pa po ba ako dito? Please help me, stress na po ako. Salamat po. Ayan, attorney. So, Okay. maraming issue, no? Dahil involved ang homeowners, involved din mula dun sa pagkakalahat sa atin, mukhang government to, na property raw yung nasa harapan niya. Pero basic lang, attorney, no? Siyempre, importante yung access mo doon sa property mo. Oo, kaya nga po, hindi naman maaaring sabihin na hindi namin pwede tanggalin itong mga obstruction na ito leading to your property, no? Kasi ito government property to or ito ay property ng HOA or whatever, no? Kasi yung access ang pinag-uusapan, attorney, and you cannot be blocked or hindered naman to sa access mo sa mismong property mo. Tama. Hindi ho sila pwedeng mag-block ng access. In fact, mahalaga po na yung right of access and right of way sa driveway po ninyo. No? Kahit sabihin natin, kahit katapat pa, road lot, government property, sidewalk at walang bahay. In fact, mali ho yung sinabi ng HOA president na wala hong ganyang requirement sa batas na, Yes. na dapat may struktura kasi mayroon ho kayong karapatan pumasok at lumabas Tama. at gamitin na yung lote ayon ho sa zoning at parking na usually allowed. Kung gobyerno pa ang lupa, ang kalsada at sidewalk ay pagmamayari pa ng gobyerno, tama naman. Pero hindi rin pwedeng gamitin na parking o private parking ng kung sino. Yes. So, ang suggestion po namin, pwede niyo pong sulatan ang HOA para meron kayong proof na kayo po ay ayaw aksyonan. Ano? Pero picturean niyo po, no? Picturean niyo yung Document. situation, documentation, at kung wala pa rin, pwede na kayo magtungo sa barangay or sa local government yun na po. Oo, para maipagbigay. Para formal ho and official, hindi usap-usap lang. Gawing formal. Put it in writing, na
nag-inquire kayo dito sa HOA, bakit ganun? Or pagka hindi po naging maayos ang kanilang pagtugon, maaari po kayong tumungo na sa barangay to file a formal complaint Yeah. para hopefully doon ay masettle yan. Ngayon, bigyan natin ng daan isa pang katanungan mula sa ating listener. Good day po, magtatanong lang po ako. Kung ano po yung pwede kong gawin para mapawalang bisa ang kasal. Naloko po ako ng karelasyon ko noon. Pinakasalan niya po ako kahit kasal na siya. Nalaman ko lang po na pangatlong babae na po akong pinakasalan niya noong taon na yun. At may proof po ako ng marriage contract ng kanyang unang pinakasalan. Lumabas po na polygamous marriage po yung marriage namin. Ano po kaya ang pwede kong gawin para mapawalang bisa po ito? Salamat po sa tugon. Ayan, attorney, ito naman, while we discussed earlier ang patungkol sa kasal at pagbuo ng pamilya, ito naman sadly ang nangyari ay tila napakasalan siya pero meron pa palang naunang kasal sa kanya. Kaya bigamous itong kanyang marriage dahil hindi mo po pwedeng dalawang kasal o tatlong kasal yan. So sino yung nauna? Sabi nga, first in time, first in right. Kung may nauna sa kanyang kasal, it means itong pangalawang kasal, maging yung pangatlong kasal na sinasabi niya, void ho yun from the beginning. Yeah, tama Ganun po. pa man, it's just a ground, yung pong pagiging bigamous marriage is a ground for filing of declaration of nullity of marriage. So meaning to say, attorney, dadaan pa rin sa korte para ipawalang bisa ito, although void from the beginning na ito. Tama. Kaya nga po, kayo ay maaaring maghain sa family court or RTC kung saan ho kayo nakatira, no? O kung saan ho siya nakatira, maalin po doon maaari, no? At para madeklara po na ito po ay void from the beginning. Siyempre, may mga ebidensya po yan, yung marriage certificate po ninyo, at kung makakuha ho rin kayo ng kopya ng kanyang Senomar, no? At yung kanyang marriage na una o pangalawang asawa, at ito po ay nawalang bisa. Ngayon, at actually, attorney, kung talagang ginagawa na niya itong sistema nung lalaki na magpakasal ng ilang beses sa iba't ibang babae, ay maaari ho siya makasuhan ng criminal case. In fact, ang bigamy po ay kaso yan sa atin pong revised penal code. Pero ingatan niyo po na hindi ho niya sabihin na alam ninyo na kayo po ay pangatlong asawa. Kasi kung kayo po ay biktima, maaari din ho kayo magreklamo. In fact, ng VAUSI, Violence Against Women and Children, dahil kayo po ay may relasyon, bagamat hindi ho legitimate ang inyong kasal, ay hindi ho niya kayo dapat inilagay sa isang sitwasyon na magkukos ng anguish, emotional at mental anguish sa inyo po. Kaya pwedeng emotional, psychological violence under VAUSI, no? Kaya yan po and bigamy, kasi may bigamy case din yan. Basta hindi niya alam na second marriage na pala siya. Kaya yan po ang naging talakayan natin sa mga katanungang ipinadala. Kaya kung hindi niyo napakinggan, nang buo ang ating naging kasagutan, maaari niyong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung meron pa ho kayong mga katanungan na hindi ho namin nasagot pero napadala po ninyo, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern, mag-message po kayo sa aming pong Facebook page. Padala po kayo ng video or even po ng audio. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, yan po'y lumalapit sa inyo ngayon sa pangalan ng iyong anak ni si Kristo Jesus, upang humingi, O Diyos, ng iyo pong grasya, ng iyo pong kalinga, O Diyos, ng iyo pong pagtatanggol, O Lord, sa bawat isa sa amin na dumadaan sa iba't iba pong mga pagsubok. Lord, may mga karamdaman sa katawan, kabigatan na nararamdaman, O Diyos. Father, we pray that you would be the defender, Lord God, of the weak, Lord, and as you have said in your word, na ikaw, Lord, ang magbibigay hustisya, Lord, sa mga tao na kailangan ng hustisya, kaliwanagan sa mga naguguluhan, at Lord, that you would lead each and every one of us, Lord God, to your perfect will. We thank you, Lord, for this program, Lord. Patuloy mong abutin ang mga kaagapay, O Diyos, na
nakakasama namin dito every Saturday, Lord, as they celebrate with their significant others, with their loved ones. Lord, we pray that you would strengthen their marriage, their families, Lord God, and that you would uphold your righteousness and your love, Lord God, sa buhay at sa pagsasama ng bawat isa. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV, via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.